Tahimik ang umaga sa St. Bernadette's High School, isang tanyag na paaralan sa gitna ng bangko. Sa loob ng paaralan, may isang grupo ng mga babaeng kilalang kilala. Ang volleyball team, pinamumunuan ni Busaba, ang pinakamaganda, pinakapopular at pinakakinatatakutang estudyante sa buong eskwelahan. Lahat gustong mapabilang sa grupo niya, pero kapag naging kalaban ka, mas mabuting lumayo ka na. Si Busaba ay hindi basta-basta. Sanay siyang masunod, sanay siyang sambahin, at sanay siyang manakit. Sa bawat galaw niya, may halong yabang at kumpiyansa. Ang mga guro tila bulag sa ginagawa niya, at ang mga kaklase takot na takot kahit sa mismong anino niya. Dumating sa paaralan ang bagong estudyante, si Jindahra. Tahimik, mahinhin at tila walang kamuwang-muwang sa mga patakaran ng social hierarchy sa paaralan. Bagong lipat lang siya mula sa probinsya, umaasang makapagsimula ng panibago, malayo sa dating mga problema. Pero hindi niya alam, dito niya mararanasan ang pinakamatinding bangungot ng kanyang buhay. Noong una, tila maayos naman ang lahat. May ilang estudyante ang mabait sa kanya, ngunit nang malaman ni Busaba na may bagong estudyanteng maganda at matalino, nagsimula ang kanyang pagkairita. Ayaw niyang may umaagaw ng pansin. Para sa kanya, ang St. Bernadette ay kanyang teritoryo at walang pwedeng umagaw sa trono. Sa kantin, sinubukan ni Orn balaan si Jin na kung maaari ay huwag makipagkaibigan kay Busaba dahil bully ito. Ngunit bago niya masabi kay Jin, ay biglang dumating si Hong at nakihalubilo sa kanilang dalawa. Binato ni Busaba si Hong ng buto ng fried chicken at sinabi na may naapakan siyang dumi ng aso, at sa takot ay pinunasan ni Hong ang sapatos ni Busaba. Sa gym, pinagtripan ni Busaba ang teammate na si Ya sa pamamagitan ng pagbomba sa bola patama kay Ya. Ngunit dumating si Jin, isa pala siyang magaling na volleyball player. Hinamon niya si Busaba at sinabing mag one-on-one tayo at kung matalo kita ay titigilan mo na ang mga pinanggagawa mo. Naglaban sila at sa lakas ng hampas ni Jin ay tinamaan si Busaba at natumba sa court. Susugurin na sana si Jin pero biglang dumating ang coach at inilayo si Busaba. Sa kantin, pinag-uusapan ng magkakaibigan kung paano sila binubuli ni Busaba. Sinabi sa kanila ni Jin na dapat lumaban sila. Lumalabas na nabuli rin pala si Jin sa dating eskwelahan at nilabanan niya ang bully, pero hindi niya sinabi na aksidente niyang napatay ang bully. Habang naglalaban sila ay nahulog ito mula sa rooftop ang paaralan. Nadumihan ang skirt ni Jin at nilinis sa likod ng kantin. Habang nililinis ay biglang may lalaking sumulpot na maghuhugas rin ng kamay. Siya si Gun. Nakita sila ni Orn at sinabi kay Jin na huwag pansinin si Gun dahil siya ang boyfriend ni Busaba. Sa classroom, sinabi ni Busaba kay Jin na kailangan nilang mag-usap, pero sa rooftop, pinuntahan siya ni Jin at sinabi kaagad kay Busaba na sabihin na agad kung ano yun, at sinabi ni Busaba na kahapon ay pinatawag siya ng coach at pag naulit yung ginawa niya ay tatanggalin na siya sa paaralan, at tinanong si Jin kung gusto niyang makipaglaban para tapusin na ang gulo, at pagkatapos ay okay na dapat silang dalawa. Nagkamayan ang dalawa. Samantala, si Gun ay nagpadala ng mensahe kay Jin at nag-chat silang dalawa. Ngunit hindi alam ni Gun kung sino ang ka-chat, pero si Jin ay alam na si Gun ang kausap. Nagkasalubong si Jin at Busaba sa paaralan. Nakiusap si Busaba na samahan siya ni Jin kasi may tutoring gig siya at unang session niya ngayon. Natatakot daw siyang pumuntang mag-isa. Sinabi ni Jin na magpasama siya sa kanyang mga kaibigan o di kaya sa kanyang boyfriend. Ngunit wala daw ang mga kaibigan at galit rin siya kay Gun dahil nahuli niyang may ka-chat na iba. Kinagabihan, makikitang sinamahan ni Jin si Busaba. Nakita ni Jin ang lugar na pupuntahan nila ay isang squatter at magulong lugar, kaya't sinabing uuwi na lang siya, pero pinigilan siya ni Busaba. Pagpasok nila sa isang bahay ay bumungad sa kanya ang parang club. Umakyat sila sa taas at doon ay may naghihintay na isang lalaki. Pagkatapos ay binigyan ng pera si Busaba at iniwan si Jin mag-isa. Bininta pala niya si Jin para mapagsamantalahan doon, pero gamit ang nakatagong kutsilyo ay nagawang lumaban ni Jin at natakasan ang mga tarantadong lalaki. Kinabukasan, sinugod ng galit na si Jin si Busaba sa kantin at may dalang kutsilyo. Sinabi ni Jin na binugaw siya ni Busaba, ngunit wala siyang ebidensya. Sa
halip na videohan ng mga kasama ni Busaba si Jin na may dalang kutsilyo at nakatutok kay Busaba. Walang nagawa si Jin kundi umalis na lang. Samantala, niyaya ni Busaba si Gun na manood ng sine at siyang taya, ngunit sinabi ng binata na hindi siya pwede ngayong araw dahil pupunta siya sa kanyang ina at sinabi ni Busaba na sasamahan na lang siya, ngunit sumagot si Gun ng next time na lang at pinky swear pa. Baka may iba ka ng sekretong babae, tugon ni Busaba kay Gun at sumagot si Gun na ikaw lang ang babaeng mahal ko. Sa mga oras na yon ay nagchat-chat si Gun at Jin. Hinihingi ng binata na magpakita na ang kachat sa kanya. Walang alam si Gun na andun pala si Jin na nagtatago. Nagreply si Jin na natatakot siyang maloko at nagreply si Gun nang nasa pareho tayong eskwelahan. Ba't ka natatakot? Totoo naman ako. Biglang dumating si Busaba na galit na galit. Kinuha ang phone ni Gun at ibinato. Sinabing may karelasyon ka nga na ibang babae sa school. Mahal lang daw niya si Busaba dahil siya ang nagbabayad ng tuition nito at ang totoo ay hindi talaga mahal si Busaba. Tinulak ni Gun si Busaba at sinabing, sino ka? Asawa ba kita? Huwag mong isiping kasal tayo at may mga anak dahil never yun mangyayari. Pag graduate natin ay hindi na tayo magkakilala, ika ni Gun. At iniwan si Busaba na nakanganga sa sahig. Habang hinahanap ni Gun ang kanyang phone ay bigla siyang sinaksak ng galit na si Busaba ng kutsilyo. Desidido na si Busaba na tsugiin si Gun, ngunit napigilan siya ng coach at ng mga teammates ni Gun. Pinaalam ng principal kay Busaba na expelled na siya sa paaralan sa tangkang pagpatay kay Gun. Nagmakaawa si Busaba, ngunit sarado na ang desisyon ng institution. Kinahapuna, nakita ng janitor si Busaba na wala ng buhay. Pinanood nila Jin ang CCTV footage, pero bago matapos ay kinuha ng isang chismosang kaklase ang kanyang telepono. Nagka-migraine siya sa mga nangyari, kaya napagpasyahan na umuwi na lang at sinamahan siya ni Hong. Habang nagdadasal ang mga monghe kasama ang mga estudyante ay may isang mangkukulam na tinatawag kaluluwa ni Busaba. May naramdaman ng lahat ng taong nasa loob ng kinalalagyan ng mga labi ni Busaba at di nagtagal ay nakarinig sila ng umiiyak na babae at nawala ang kuryente. Ang iyak ay katunog ng boses ni Busaba kaya't natakot ang lahat. Sa lakas ng iyak ay nalaglag ang kabaong ni Busaba at ang katawan ay humandusay sa sahig. Takot na nakatitig si Jin kay Busaba nang bigla na lang dumilat ang mata. Samantala di makatulog si Jin at hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Nakatulog ang magkakaibigan, nagising si Orn at napansin ang Celia na gumalaw mag-isa at tumapat sa kanya. Nasa kanyang itaas si Busaba na nag-aagaw buhay. Napasigaw si Orn at ginising ng mga kaibigan dahil binabangungot lang pala. Kinabukasan natagpuan ang mga kalat ng mangkukulam sa gym. Inakala ng guard na ang janitress ang may kagagawan. Itinanggi ito ng janitress at sinabing magre-resign na lang siya kung ipapalinis pa ito sa kanya. Dumating ang magkakaibigan at sinabi ng coach na sila maglinis nito. Tinanong nila ang janitress kung ano yung mga yun at sinabing sa mangkukulam yan at may tinawag siyang espiritu. Ayon sa janitress, sa sobrang pagkasunog ng mga nasa sahig ay marahil matagumpay na napabalik ng mangkukulam ang espiritong kanyang tinawag. Kalaunan, nag-ensayo ang team. Habang nag-ensayo ay biglang nakita niya si Busaba sa itaas ng gym. Nahulog ito at naiwan ang ulo. Lumapit ang pugot ang ulo na si Busaba kaya at nang papalapit ay biglang sumugod ang ulo ni Busaba kasabay ng bola at tinamaan siya. Nilapitan ito ng lahat, ngunit habang tinatawag siya ni Jin ay bigla na lang niyang sinakal si Jin. Sa CR, pilit sinasabi niya na hindi namamalik mata. Totoo ang nakita niya. Ayon rin kay Orn ay sinabi ng janitress na sa unang 2 araw ng pagkamatay ni Busaba ay hindi sila patatahimikin nito. Dumating ang janitress at sinabi sa kanila na umpisa na ng pag-atake sa kanila ni Busaba. Ngunit iginiit ni Jin na hindi totoo ang mga nangyayari. Pinag-uuntog ng janitress ang kanyang ulo sa salamin at iginuhit gamit ang kanyang dugo ang salitang mamatay kayong lahat. Tumawag si Gun sabay ng pagkawala ng ilaw. Gamit ang flashlight ng phone ay kanilang inilawan ang janitress, ngunit wala na ito. Puro tunog lang ang naririnig sa dilim.
Nahagilap ng flashlight ang janitress at agad itong naglaho. Bigla na lang sumulpot ulit at sinakal si Jin. Pinagtulungan nilang awatin ang janitress kaya't nabitawan si Jin. Ngunit muling nagpakita, dala ang basag na salamin at nang papalapit na sa kanila ay nabuksan ni Gun ang pinto. Nang buksan nila ang ilaw ay nagising ang janitress na hindi alam kung anong nangyari at nagulat sa sugat sa noo kaya't agad dinala sa hospital. Nagpunta sila sa shaman at sinabi na mayroong gumising sa patay at hindi ordinaryong multo ang kalaban nila. Tinanong sila kung ano ang ginawa nila at grabe ang paghihigante ng multo sa kanila. Sumagot siya na wala silang ginawang masama at masamang tao lang talaga si Busaba. Nagtanong rin si Jin kung ano ang solusyon para matigil na si Busaba. Pinakuha ng master ang kutsilyo, ngunit bigla na lang nito pinagsasaksak ang sarili. Pinipigilan ng kanyang mga tauhan pero ang lakas niya at nang mabitawan ang kutsilyo ay sinabi sa kanila na hanapin ang mangkukulam at takpan nila ang kulam at sirain gamit ang maruming tubig o di kaya'y patay na lang nila ang mangkukulam. Kailangan nilang gawin yun sa loob ng 3 araw at kung hindi, lahat sila mamamatay at pinabigay ng master ang tubig na may halong virgin urine. Kinabukasan ay naghanap ng clue si Jin sa room ni Busaba. Nakita niya ang tablet at binuksan. Sinubukang niyang kausapin ang kachat ni Busaba, ngunit habang hinihintay ang sagot ay biglang may naramdamang kakaiba sa kwarto. Nagparamdam sa kanya si Busaba sa may bintana at loob ng kwarto at sa takot ay muntikan na niyang masaksak ang janitress. Samantala, habang nag-e-exam ay nagulat ang lahat ng mga estudyante. Bigla kasing dumating si Busaba at sinabing hindi pa niya nakukuha ang exam paper niya at nagsitakbuhan ng lahat sa takot. Pinuntahan ng magkakaibigan ang bahay nila Busaba. Sarado ito kaya't sinira ni Gun ang bintana para doon dumaan at bumungad sa kanila ang kakaibang mga kagamitan. Sinira nila ang lahat ng yun. Lumabas ang ama ni Busaba na may dalang kutsilyo. Ginamit nila ang maruming tubig sa kanya at nandiri ito at tumakbo pa akyat ng bahay. Sinundan nila pero nakadaan ito sa bintana ngunit sa kasamaang palad ay nahulog at namatay. Sa hospital, binisita ni Gun at Jin ang shaman para ipakita ang nakuha nilang cursed doll sa bahay nila Busaba at sinabi ng shaman na nagawa nila ang kanilang kailangang gawin at isasagawa ng tauhan ng shaman ang ritual para itaboy ang multo. Tinanong ni Gun kung tapos na ba ang sumpa, ngunit kailangan pa nilang ipagdasal si Busaba para di maghasik ng lagim. Ayon kay Gun, masamang tao ang ama ni Busaba, adik sa marijuana at scatter at nang iwanan siya ng asawa ay ibinenta ang kanilang bahay at mag-isang itinaguyod ni Busaba ang sarili. Napansin ni Gun ang oras at tuwang-tuwa ito. Ligtas na daw sila dahil nagawa nila sa tamang oras ang kailangang gawin. Kinuha ni Jin ang naiwang phone sa may puno at nang pabalik ay napansin ang mga ibebenta ng isang lalaki at kaparehas ng mga nakuhang kagamitan sa bahay nila Busaba. Lumalabas na pantaboy lang pala ito sa masasamang espiritu at hindi gamit sa pangkukulam. Kontrolado pala ni Busaba ang shaman at pinagsinungaling bago patayin. Samantala, habang hinihintay ni Gun si Jin ay nakatanggap siya ng tawag at tinatanong kung paano namatay si Busaba. Lumingon si Gun sa likuran at nakita ang multo. Tinangkang lumabas ngunit nakalock ang sasakyan. Mahigpit na hinawakan ni Busaba ang ulo ni Gun, sabay harurot ng sasakyan at ibinangga sa pader. Dumating si Jin at hinampas ng bakal ang salamin ng sasakyan para iligtas si Gun. Ngunit biglang nahulog ang mga bakal na nasa itaas kaya't natumba si Jin. Pinaharurot ulit ni Busaba ang sasakyan paatras habang hawak si Gun at doon sumabit at napugutan ng ulo ang binata. Kitang-kita yun ni Jin at napaluhod na lang. Binalikan ni Jin ang shaman sa hospital ngunit wala na itong buhay. Nakita niya ang maliit na sundang na gamit ng shaman, kinuha ito at nagmamadaling umalis. Samantala, habang patulog na siya ay may naramdamang kakaiba. May bumato sa kanyang bintana at nang tignan ay nakitang nakatayo sa labas si Busaba kaya natakot ito. Gamit ang tablet ay sinubukang niyang i-video ngunit wala siyang nahagi. Biglang bumulaga sa kanyang ibaba si Busaba kaya't napasigaw siya sa takot at nahulog ang ballpen eksakto sa switch. Takot na nakita niya sa bintana na may nakaguhit na day 3 sabay itinuro ng guhit ang switch
na agad sumabog at tumama ang ballpen sa mata niya. Tinatawag niya ang ina habang gumagapang. Mabilis na umakyat ang ina at nang buksan ang pinto ay natamaan ng pintuan ng ballpen at sumuksok sa ulo niya dahilan ng kanyang pagkamatay. Pinuntahan ni Jin ang bahay nila Busaba na text rin pala si Hong at Orn na doon sila magkita, subalit dinala ni Hong si Orn sa court kung saan namatay si Busaba at sinabing marunong siyang tumaboy ng multo. Habang naghahagilap si Jin ay nakita ang resebo ng pagrenta ng bahay ng tatay ni Busaba at napag-alamang si Hong pala ang may pakana ng lahat. Sa court ay sinabi ni Hong kay Orn na humingi ng tawad kay Busaba. Nag-message agad si Orn kay Jin, ngunit iginiit ni Hong na wala nang darating dahil namatay lahat sila at sila lang dalawa ang natira. Binigyan ni Hong si Orn ng isang matulis na bakal at sinabing mag-alay siya ng dugo kay Busaba at wala siyang dapat ikatakot dahil wala naman siyang ginawang masama kay Busaba. Nag-alay ang dalawa ng dugo at nakiusap si Hong kay Busaba na makipag-usap sa kanila. Humingi ng tawad si Orn kay Busaba dahil lumalabas na siya, si Jin, si Gun at Ya ang pumatay kay Busaba. Sinugod ni Busaba si Jin at sinabing inagaw niya ang kanyang boyfriend. Nag-away ang dalawa. Na-corner ni Busaba si Jin at sinabing papatayin si Jin kapag hindi sinabi sa coach na sinet up lang nito si Busaba at tigilan rin ang pakikipag-chat kay Gun. Sumasagot si Jin kaya't pinag-uuntog ni Busaba ang kanyang ulo sa sahig. Dumating si Gun at inawat si Busaba. Nagkasagutan ng dalawa at sinabi ni Gun kay Busaba na alam niyang may relasyon sila ng coach. Sa galit ay susugurin na ulit ni Busaba si Jin kaya't pinatamaan ito ng bola niya at nadapa. Habang pinipigilan siya ni Gun at Orn ay umiiyak na sinabi ni Busaba na titigilan na sila sa pangbubuli at pakawalan na siya dahil wala nang natira sa kanya. Ngunit nang bitawan nila ay agad sinugod si Jin at aksidenteng naitula sa isang bakal na tumama sa kanyang leeg na agad niyang ikinamatay. Natakot ang apat kaya't pinalabas na lang nila na nagpakamatay si Busaba. Kumuha sila ng mahabang buhok at pinasuot kay Ya at siya pala ang nahagilap ng CCTV na umaakyat sa hagdanan. Gamit ang lubid ay itinali nila ang leeg ni Busaba at pinitay sa ring. Nagulat si Hong sa pahayag ni Orn at sinabing kayo pala ang pumatay kay Busaba. Nalaman rin na si Hong ang may kagagawan sa sumpa. Itinali ni Hong sa leeg si Orn habang nakatingin si Busaba at ibinitay rin sa ring. Dumating si Jin ngunit patay na si Orn. Tinanong si Hong kung bakit niya nagawa ito at bakit di niya pinatahimik ang espiritu ni Busaba. Ang katotohanan ay best friend pala ni Hong ang bully na aksidenteng napatay ni Jin at ngayon ay si Busaba naman ang napatay na bago niyang best friend. Lumalabas na gustong-gusto pala ni Hong na nabubuli at sinasaktan, kaya ganun na lang ang pagmamahal sa mga bully at itinuturing silang mga best friend. Sinugod ni Jin si Hong gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit naunahan siya ni Hong sa tulong ni Busaba. Pero nailipat ni Jin ang kutsilyo sa kanyang kaliwang kamay at natamaan niya sa leeg si Hong bago saksakin si Busaba na biglang naglaho. Gumapang si Jin papunta kay Hong at tinanong kung nasaan ang ginamit niya para pabalikin si Busaba, ngunit huli dahil nakapasok na sa kanya. Sinabi ni Hong na muling magbabalik si Busaba. Kukunin ko ang katawan mo, ika rin ni Busaba. Tuluyan nang nakapasok ang kulam sa katawan ni Jin. Kinabukasan, kausap ni Jin ang ina sa telepono at sinabing hindi na niya kailangang pumunta sa kanya dahil okay na ang lahat. Inutusan niyang punasan ni Hong ang naapakang dumi ng aso. Nabuhay nga si Busaba sa katawan ni Jin at doon nagtatapos ang ating palabas. Maraming salamat sa panonood. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!